Bago pa magkaroon ng templo dito sa dakong ito, masasabi nating halos ilang ang dakong ito. Ayan ay bulubundukin. Kaya medyo may kahirapan ang pagtatayo dyan dahil hindi patag eh. Meron pa mga kinatkat na bahagi at meron naman tinambakan na bahagi para maging angkop na sa itatayong gusali. Komunal po nung araw, 2 lanes lang, espalto pa. Kalimitan ng biyahe dyan ng mga jeep hanggang Coa lang. Coa, Pilcoa, Coa, Pilcoa. Marami ang humahanga, marami din ang nagbibigay ng pag-uusig dahil panahon noon ng taghirap, panahon ng krisis. Pero ang Iglesia ni Cristo ay walang tigil sa pagpapatayo ng mga gusaling sambahan at ito nga, itong ating templo. Kami ho ay gumagawa ng mga houses of worship, mga bahay-sambahan. Pagmukha nga nitong templo ay para po sa paglilingkod sa Panginoon Diyos. Kaya sa bagay po, kung masasabing ang templong ito ay inabot ng malaking halaga, ito po ay aming iniukol sa Panginoon Diyos. Kaya malaki man po ang halaga na inabot ay hindi natin masasabing wala sa panahon sapagkat ito ay para sa paglilingkod sa Panginoon Diyos. Mula noong Marso 1982, ang pagtatayo ng Templo Sentral. At ito ay gumugol ng 2 taon at halos 4 na buwan hanggang sa ito ay matapos. Ang totoo, ang panahong ito ay napakaigsi kung ibabatay sa laki ng kabuuan ng templo. Ngunit, sa awa at tulong ng Diyos, ito ay natapos sa maayos na kayarian sa takdang panahon. Yung tatayuan ay napakataas po na solid na bato. Yung taas po ng solid na bato ay kasing taas ng bubong ng gallery, yung ibabaw ng gallery. Pinagtiyagaan namin na bulldozerin para mapantay. Gumamit po kami ng reaper. Diamond reaper po ang ginamit namin. Para makitang solid na solid po yung adobe na yun, ang Metrobank nakasandal pa po doon sa remarks o marka ng adobe hanggang sa ngayon. Yan ang talagang bagay na pagtatayuan ng templo. Ang konkreto lang po yan hanggang gutter. From gutter, going up hanggang sa pinyal, sa tuktok, yan po ay bakal. Structural steel yan. Pati po ang bubong niyan, ang bubong ng tower natin. Yan lang po ang kapila nating steel plate ang bubong. 1/4 inch na MS plate ang bubong niyan. Nilagyan na lang ng konkreto para hindi mainit at tinapala ng mosaic tiles. Pero napakatibay ho yan. Pinating matatag itong templo sapagkat marami na pong pangyayari dito sa ating lugar na nagkaroon ng malalakas na lindol, maraming mga gusali ang napinsala. Pero itong templo, namamalagi pong matibay. Hindi po isinakripisyo yung structural soundness nitong building. Talaga pong sinunod yung standard na pagkakagawa, higit pa ron para lalo pong mapanatiling matibay.
Yung huling pagsamba sa lokal ng Kulyat na pinangasiwaan ng kapatid na Eranio Manalo ay pinatawag niya ako at ang sabi niya, Arnel, tignan mo, kitang-kita natin yung templo dito. Talagang ipinalagay ko yan sa mataas na dako na makikita kaagad ng mga kapatid. Katulad noon, sa unang templo na itinalaga sa Diyos sa panahon ni Solomon, nakasulat sa Biblia, natayo din sa burol, sa bundok ng Sion. Ngayon, ang sabi niya, nandyan din sa mataas na dako para pag nakikita ng mga kapatid, natatanaw ang templo, nagbibigay sa kanila ng kalakasan, ng katatagan. Hanggang ang mundong ito ay mundo, ang daigdig na ito'y daigdig. Wala pang paghuhukom, mamamalaging ang banal na templong ito. Ang kalakasan ng mga kapatid, ang tibay ng kanilang pananampalataya, kahayagan ng katuparan ng mga pangako ng Diyos sa kanyang pamamahala at sa iglesia sa kanyang kabuuan. Bahagi ng buhay ng isang kaanib ng Iglesia ni Cristo sa bawat lokal at distrito ang templo ng Panginoon Diyos o ang gusaling sambahan. At ang templong ito ng lokal ng Templo Sentral, Distrito Eklesiastiko ng Sentral ay mananatiling pangunahin at sentro ng bawat gawaing may kinalaman sa ikapagtatamo ng kaligtasan. Sa kabuuan ng building, nagkakaroon pa po ito ng repainting. Bahagi po ng maintenance ng templo, meron nga tayong mga itinalaga rito ng pamamahala na tuwirang nag-aasikaso ng maintenance na ito.